Muli po, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga Kolosas, chapter 1, verses 3 to 8. At ang ating focus sa umagang ito, isang Colossians chapter 1, verses 3 to 5. Sinasabi po rito, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos naman ng ating Panginoong Hesukristo sa aming pananalangin para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo, na dumating sa inyo. Gayon din naman kung paanong ito ay namunga at lumago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ay inyong natutunan kay Epapras na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. At siya rin namang sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos at tayo po muna'y manalangin at hilingin natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos sa pag-aaral ng kanyang salita. Panginoon, o aming Diyos, sa aming sariling kakayahan, sariling karunungan, hindi namin kayang unawain ang kamangha-mangha at dakila mong salita, O Diyos. Kaya kami po'y humbly asking God, O God, ng iyong karunungan na nagmumula sa inyo. Buksan mo po ang aming isipan, O Diyos, upang makita namin ang kalwalhatian ng aming Panginoong Hesukristo at ang Ebanghelyo na siyang nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga sumasampalataya rito. Salamat po, Diyos. Tulungan mo po kami. Ito po'y aming sinasamoy, dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dito nga po sa aklat ng Colossians, tayo po'y nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Colosas. At dito sa binasa natin sa chapter 1 verses 3 to 5, kung ating titignan dito yung kahalagahan ng Ebanghelyo at kung ano yung na-produce nito sa mga taong sumasampalataya rito. So sa banal na kasalutan, inilalarawan ang Ebanghelyo sa iba't ibang pananalita. Halimbawa, sa aklat ng Acts chapter 20 verse 24, inilalarawan ang Ebanghelyo bilang magandang balita ng Diyos. Acts chapter 20 verse 24, sinasabi rito, ngunit hindi ko ituturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. At sa Romans chapter 1 verse 9 din, inilalarawan ang Ebanghelyo bilang Ebanghelyo ng kanyang anak. Romans chapter 1 verse 9, sinasabi rito, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa Ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking pananalangin. So binabanggit dito na ang Ebanghelyo ay Ebanghelyo ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At ganun din sa aklat ng 1 Corinthians chapter 9 verse 12, inilalarawan dito na ang Ebanghelyo ay sinasabi Ebanghelyo ni Kristo. 1 Corinthians chapter 9 verse 12, kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Gayunmay, hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Again, sa Romans chapter 15, verse 16,
ang ebanghelyo ay sinabi sa pananalitang ebanghelyo ng Diyos. Romans chapter 15 verse 16, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na naglilingkod sa banal na gawain sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang paghahandog ng mga hintil ay maging kalugod-lugod, yamang ito'y ginawang banal ng Espiritu Santo. At ganoon din, lastly sa ating verse sa pananalita ng banal na kasulatan, ang ebanghelyo ay sinasabing ito'y salita ng katotohanan. At ito nga yung ating nabasa sa Colossians chapter 1 verse 5, sinasabi rito, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang ebanghelyo. So, throughout the Bible, paulit-ulit na or sa kahit iba't ibang pananalita, inilalarawan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Bagamat ginagamit ito sa iba't ibang pananalita, ang tunay na ebanghelyo ay hindi nagbabago sa taglay nitong katotohanan. Ang gospel is from the Greek word evangelion. It literally means good news. So ito, ginagamit ito noong unang panahon. It was used sa classical Greek to speak to the report of victory brought back from a battle. So kung yung maghahatid ng balita mula sa labanan, mula sa kanilang giyera, is ito yung nagbibigay ng magandang balita sa kanila. Especially, syempre, pag sila'y nanalo sa giyera or sa battle. The gospel is the good news of Jesus, victory over Satan, sin, and death. At dahil nga ang ebanghelyo ang napakahalagang nilalaman ng ating banal na kasulatan, ang Panginoong Hesukristo mismo ay pinag-utos niya na ito'y ipangaral sa lahat ng mga nilikha. Sinasabi sa aklat ng Mark chapter 16 verse 15, sinasabi rito, at sinabi niya sa kanila pertaining sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Iyan ang dakilang utos, great commandment ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod. At sa paglipas ng panahon nga, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ay naipahayag sa iba't ibang panig ng daigdig. At ang naging tugon ng marami sa mga ito ay ang hindi paniniwala or ang unbelief. So, hindi natin maitatanggi na kahit sa kasalukuyang panahon na ating ginagalawan, maraming tumatanggi sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita natin ng mga ilang example ng mga pagtangging yan, hindi na natin babasahin, pero makikita natin ang ilang example dyan sa Acts 14:2 at sa Acts chapter 13 verse 50. So sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus at maging ng kanyang mga alagad ay marami ang hindi sumampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sa ating binasa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas ay nakita natin na nagbunga ito ng pasasalamat ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Diyos dahil sa magandang pagtanggap ng mga taga-Kolosas sa ebanghelyo ni Kristo. At ang ebanghelyo ay nagbunga at nagbubunga sa mga tumatanggap nito na gaya ng mga taga-Kolosas. At ito nga yung nagbigay ng dahilan kay Apostol Pablo upang siya'y labis na magpasalamat sa Panginoong Diyos sa tuwing siya'y mananalangin para sa mga taga-Kolosas. At dito nga nakita natin sa parte ng liham ni Apostol Pablo ito yung kanyang
pasasalamat sa ating Panginoong Diyos para sa mga taga-Kolosas. Ano nga, tignan nga natin bakit nagpasalamat si Apostol Pablo sa ating Panginoong Diyos para sa mga taga-Kolosas. Ano ang dinulot ng Ebanghelyo sa buhay ng mga taga-Kolosas? Tignan natin yung mga idinudulot ng Ebanghelyo sa mga taong tunay na tumanggap nito. Atin tignan, meron tayong 3 bahagi ng ating pag-aaral sa umagang ito. Titignan natin yung na idinulot ng Ebanghelyo, bunga ng Ebanghelyo sa buhay ng mga sumampalataya. Una is yung pananampalataya kay Kristo Jesus. Ikalawa, ang naging bunga nito, pag-ibig sa lahat ng mga banal. At ang ikatlo, ang pag-asang nakalaan mula sa langit o mula sa Ebanghelyo. Ating tignan yung unang bahagi ng unang bunga ng Ebanghelyo sa mga sumasampalataya rito. Una, yung pananampalataya kay Kristo Jesus. So, ang pananampalataya sa English, tinatawag itong faith. Ito ay nangangahulugan na kung ikaw ay may pananampalataya, nangangahulugan ito na ikaw ay nahikayat na ang isang pangyayari o ang isang katuruan o ang isang bagay ay totoo at ikaw ay nagtitiwala rito. Ito ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi ito lamang isang intellectual na kaalaman or intellectual knowledge na sumang-ayon ka sa bagay na ito or sa katuruan na ito. Ito'y may kalakip na pagsunod. Ito, sa bagong tipad, ang pagsunod, ito yung evidence or ito yung katumbas ng pananampalataya. So tignan natin yung ilang mga example sa kasulatan na nagsasabi na ang pagsunod ay katumbas ng pananampalataya. Basahin natin yung John chapter 3 verse 36. Sinasabi rito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang nananatili sa Kanya. Gayon din sa Acts chapter 6, verse 7. Aklat ng mga Gawa, chapter 6, verse 7. Sinasabi rito na ang pagsunod ay ebidensya ng pananampalataya. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. At isa pa sa sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. 2 Thessalonica chapter 1 verse 8 na nasa nagliliyab na, simulan natin sa verse 6, sapagkat tunay na matuwid sa Diyos nagantihan ng kapighatian ng mga nagpapahirap sa inyo. At kayong mga pinapahirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So ito yung contrast ng hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay ibig sabihin hindi ito sumasampalataya sa Kanya. Ang biblikal na pananampalataya ay hindi blind faith. Ito'y batay sa katotohanan at ebidensya. So, hindi tayo isang mga Kristiyano na sumasampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo yung mga taong lumalakad lamang sa kawalan o lumalakad sa dilim. Ito ay batay sa katotohanan at ebidensya. At ito nga yung pananampalatayang tinutukoy sa Hebreo chapter 11 verse 1. Diba? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen.
Yan yung sinasabi sa chapter 11 verse 1 ng ating pananampalataya ay hindi lamang nababatay or hindi lamang tayo lumalakad sa dilim or parang tayong mga bulag na parang sumusunod lang sa kawalan. Ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So, although hindi natin pa ito nakikita sa kasalukuyan, ngunit ito'y pinatotohanan at sinusuportahan ng mga patunay mula sa banal na kasulatan at sa patotoo na rin ng mga Kristiyanong mga nauna sa atin. Yung mga patotoo ng ating mga apostol at ng iba pang mga disipulo throughout the Bible. Sa 1 John chapter 1 verse 5 binabanggit ang patotoong ito. Ang nagliligtas na pananampalataya rin ay maingat na ipinapahayag sa Biblia. Bakit? Bakit kaya maingat na ipinapahayag kung ano tong nagliligtas na pananampalataya? Hindi ibig sabihin na meron kang pananampalataya, yan na yung totoong pananampalataya. Kung inyong maalala sa ating pag-aaral sa Sow Your Seed series ng mga nakaraan, nakita natin yung totoong pananampalataya or yung tunay na pananampalataya. Pwede nating balikan yung mga pag-aaral na yun. Saving faith, anong nilalaman kung ano yung totoong or tunay na pananampalataya, at ganoon din yung tunay na pagsisisi at yung counterfeit na pagsisisi. Hindi na natin babalikan dito sa ano na yon. Kung gusto nating balikan yung mga pag-aaral na yon, makikita natin yon sa ating mga recording sa ating page. So, ang nagliligtas na pananampalataya ay pinapahayag sa Biblia upang maunawaan ito. Mahalaga na ating suriin ang totoo at hindi totoong pananampalataya. May warning ang Biblia sa mga bagay na ito upang hindi maligaw ang mga tao dahil marami ang nagkiklaim na ng tunay na pananampalataya, ngunit hindi naman ito nagbubunga ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Di ba nga sinasabi sa aklat ng Santiago na ang pananampalataya na walang basihan ay isang patay na pananampalataya. Dead faith, kung hindi nagbubunga ito ng mabubuting gawa sa buhay ng taong umaako nito. So ang tunay na pananampalatayang nagliligtas ay nagtataglay rin ng tunay na pagsisisi at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang brief lang ito sa mga pag-aaral natin tungkol sa true repentance. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang yung nahiya ka sa iyong nagawang kasalanan o natakot ka sa kaparusahan na idudulot nito sa iyo, or ikaw yung nalungkot sa nagawa mong pagkakasala. Hindi lamang ito yung nilalaman ng tunay na pagsisisi, kundi ang tunay na pagsisisi ay yung pagtalikod sa kasalanan, pagbabago ng direksyon patungo sa Diyos sa pagnanais na sumunod sa Kanya. Kung ang direksyon natin ay tungo lagi sa kasalanan, ang magandang ebidensya ng tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa pagkakasala at pagtungo sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Diyos sa pagsunod dito. At syempre, hindi tatayo ang tunay na pananampalataya kung hindi ito nakadirect sa tamang object nito. Maaring sabihin natin na meron tayong pananampalataya at nananampalataya tayo sa ating pananampalataya. Pero ito yung faith in your faith only. It cannot stand. Ang tunay na pananampalataya na tatayo ay yung nakatukoy lamang sa tamang object nito, at ito'y nakatungo or nakatukoy sa ating Panginoong Jesus. With Christ as the object of our faith, ang ating faith is as secure as a house na itinayo sa pundasyon ng batuhan at hindi sa buhanginan. Ganon ka-secure ang pananampalataya na nakatukoy sa tamang object.
At ang isa pang paglalarawan nito ay isa itong parang bangka o isang barko na nakaangkla safely sa shore at hindi matitinag ng kahit malalakas na alon. So yan ang ibinubunga ng ebanghelyo sa taong tunay na sumampalataya rito. At ang tamang pananampalataya nga ay nakatukoy sa tamang object, which is ang ating Panginoong Hesukristo. At yan nga itong tinutukoy ni Apostol Pablo dito sa unang bahagi ng ating pag-aaral ng bunga ng ebanghelyo sa mga mananampalataya, na meron silang faith or meron silang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ikalawang bunga na ating titignan sa mga taong tunay na tumanggap sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pag-ibig sa lahat ng mga banal. So, ang tunay na pananampalataya, ito yung kanina, yung faith. At ito naman yung pag-ibig sa mga banal. This is the triad of Christian virtues, by the way, yung pag-aaral natin ngayon. Yung faith, yung love, at yung hope. Ang tunay na pananampalataya ay magbubunga ng isang panibagong buhay. Hindi tayo nanampalataya na wala lang. Nag-stay tayo as is. Kundi ito'y magbubunga ng isang buhay na panibago. Isa sa mga lantad na magiging bunga nito, yung pananampalataya o yung pagtugon natin ng akma sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, ay ang pag-ibig sa mga banal or sa mga tao ng Diyos. Ito ang utos ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, di ba? Sa aklat ng Juan, chapter 13, verse 34 hanggang 35, John 13, 34 hanggang 35, sinasabi niya sa kanila, "Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa." So yan ang lantad na bunga ng pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Yung meron tayong pag-ibig sa mga banal. At yan mismo ang ipinag-uutos sa atin ng Panginoong Diyos. At dito tayo makikilala. Ang sabi niya, makikilala kayo kung kayo'y umiibig sa bawat isa. Ito rin ang paulit-ulit na binibigyang diin ni Apostle John sa kanyang epistle, sa kanyang sulat sa 1 John, di ba? So sinasabi na si John yung author ng love verses sa Bible, di ba? Sa John 3:16, sinabi niya doon yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At dito rin sa maiksing sulat niya sa 1 John, paulit-ulit sa kanyang salita yung salitang pagbibigay ng nung pag-ibig, pagdidiin sa pag-ibig. Halimbawa sa 1 John chapter 2 verse 9 hanggang 11, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napuput sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay mananatili sa liwanag at sa kanya ay walang anumang kadahilanang ikatitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mata ay binulag ng kadiliman. At sinasabi rin sa chapter 3 verse 10, the same book, chapter 3 verse 10, "Sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid." So kung hindi tayo umiibig sa ating kapatid, useless yung ating claim na tayo umiibig sa Diyos. Dahil ito yung malinaw na bunga nito.
At marami pang mga ibang verses na pinapahayag dito, especially sa maikling sulat ni Apostle John sa 1 John. So ang totoong mananampalataya ay may pag-ibig sa kapwa mananampalataya, dahil kung tayo ang ating puso dati punong-puno ng pagkakasala, hatred, galit sa bawat tao sa ating paligid, kung tayo'y binigyan ng bagong puso ng ating Panginoong Diyos, ito'y bago na at hindi na ito katulad ng dati na puro hatred ang nalalaman, kundi ang may pag-ibig sa puso sa mga tao ng ating Panginoong Diyos. So kung binigyan niya tayo ng bagong puso, ito'y sa pamamagitan ng ito'y magbubunga ng pag-ibig ng ating Diyos para sa ibang kanyang mga tinubos. Ang pag-ibig sa fellow Christian ay sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So kung tunay nga na tayo'y nakaranas ng pag-ibig, ng pagtubos ng ating Panginoong Diyos, ito'y magre-reflect sa ating pag-ibig sa ating mga kapwa mananampalataya. Ang katangian ng pag-ibig na ito ay walang pinipili. Hindi ito pumipili, hindi ito selective. Hindi lamang ito sa mga inner friends mo sa iglesia, yung mga kasundo mo talaga sa iglesia, kundi walang pinipili sa lahat ng mga mananampalataya dapat. Hindi rin ito divisive or ito yung nagbubunga ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia, kundi ang tunay na pag-ibig sa bawat isa ay humahanap ng pagkakasundo at pagkakaisa sa bawat isa. So, yan, simpleng bagay makikita natin kung totoong umiibig ang isang tao sa Panginoong Diyos. Nagpapahayag ito ng pag-ibig sa kanyang kapwa at merong pagkakaisa sa bawat isa sa kanila. Hindi ang pag-ibig na ito, kung tutukuyin natin, hindi lang ito isang emosyon. So kung ilalarawan natin or ipapadescribe sa atin ang pag-ibig, what is love? Hindi lamang ito isang emosyon na lumalabas sa isang tao, kundi may ipapakita ito sa may kalakip na pagkilos. Ang totoong biblical love ay nakahanda na magsakripisyo at magsilbi sa iba para matugunan ang kanilang pangangailangan. So ito yung pinamalas ng mga unang mga Christian sa Book of Acts, sa Acts chapter 2 verse 44 to 45. Sa pangangailangan ng kanilang mga kapwa mananampalataya, kahit yung kanilang mga ari-arian ay kanilang binenta at ipinamahagi ito para sa pangangailangan ng bawat mananampalataya. Hindi natin sinasabing communism ito, kundi kung the need arises na may pangangailangan ang ating mga kapatiran, we must be willing or nakahanda tayo na magsakripisyo at magsilbi para sa pangangailangan ng ating mga kapatid. So yan ang pagpapatunay or pagpapahiwatig ng totoong pag-ibig na ibinunga sa atin ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. So ang tanong, ito rin ba yung nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin? Or nananatili ba tayo sa pagiging self-centered sa ating sarili? Na tinitignan lamang natin yung ating sariling kabutihan at hindi natin sinitignan yung kabutihan ng iba. Nawa nakikita natin ito at nasusuri natin ang ating sarili sa bagay na ito. At sa ating ikatlong punto, ang pag-asang nakalaan mula sa langit or mula sa Ebanghelyo. Ang pag-asa naman, yung ating titignan or yung hope, ay isang bahagi ng triad ng Christian virtues, yung faith, love, and hope. At kasama sa pananampalataya, kasama yung hope or yung pag-asa sa pananampalataya at sa pag-ibig. Ang pananampalataya hindi mahihiwalay sa pag-asang nakalaan para sa mga sumasampalataya. Tayo ay nananampalataya, tayo ay may pag-asa or umaasa. Hindi lang tayo nananampalataya na walang mangyayari sa ating buhay, kundi meron tayong hope or meron tayong pag-asa na
inaasahan sa hinaharap. So ang pag-aasang ito ay nakalaan na or nakareserve na sa mga mananampalataya. Ito rin yung tinutukoy sa ating napakinggang preaching last time ni Brother JC sa unang aklat ni Apostol Pedro, na isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. So ito yung tinutukoy nitong pag-asang ito, nitong hope na ito. Binanggit din ng manunulat ng Hebrews ang tungkol sa yung panghawakang pag-asa natin na inilagay sa harap natin. Sinasabi sa aklat ng Hebreo, chapter 6, verse 18 at 19. Hebrews chapter 6, verse 18 and 19, upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito ay hindi maaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay mayroon ng higit na katiyakang panghawakan, ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng sanktuaryo sa kabila ng tabing. So ang pag-asa or yung hope natin ay nailagay na or nai-reserve na para sa lahat ng mga totoong tumanggap sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. So, kumbaga itong hope na ito, itong pag-asang ito, kung ating ilalarawan para sa mga Kristiyano, ito yung chain or yung kadena ng angkla ng Kristiyano na nag-uugnay sa trono ng Diyos at hindi tayo maihiwalay sa Kanya. Sa pamamagitan ng angklang ito, yung hope na ito, chain of anchor na nakakabit sa trono ng Panginoong Diyos upang hindi tayo maihiwalay sa Kanya. So sa isang binago ng Diyos, inilalagay niya ang pag-asang ito sa puso ng mananampalataya. So yan yung kagandahan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, na ito'y hindi natin talaga sariling nakamit, kundi ito inilagay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. At dapat natin siyang purihin sa mga bagay na yan. So, ang isang resulta ng ating pag-asa ay ang kahandaang isakripisyo ang kasalukuyan para sa hinaharap, na siyang taliwas sa kalikasan ng tao. So, ang mga tao sa mundong ito, mga hindi sumasampalataya, mas gusto nila yung maranasan yung best life na aming pinapakinggan kaninang umaga. Best life now sa buhay na ito. Yan yung perspective ng mga taong nasa mundo. Mas gusto nilang enjoy the life here at bahala na yung future. Basta nag-enjoy sa buhay na ito. Ngunit, hindi ganyan ang Kristiyanong pananaw. Ang Kristiyanong may pananaw ay may pag-asa sa magandang hinaharap, sa magandang buhay or magandang kalagayan sa hinaharap. At dahil dito, nakahanda siyang talikuran ang kasalukuyang kalwalhatian, kaginhawaan, yung kasiyahan sa kasalukuyang mundo para sa hinaharap na kalwalhatian na nasa ating Panginoong Hesukristo. So tignan natin ang ating sarili, mga mananampalataya. Yun pa rin ba ang tinataglay natin sa ating buhay sa ngayon? Yung magandang buhay dito sa mundong ito, or nakatuon yung ating pag-asa sa mas higit na magandang nakalaan sa atin sa piling ng ating Panginoong Diyos? So naglalarawan lamang ito kung tayo'y nasa mundo pa rin, na mas inaasam natin yung kagandahan or yung karangyaan nitong mundong ito. Hindi masama na magkaroon ng mga karangyaan dito sa mundong ito, pero kung doon tayo nakapokus at kinakalimutan na natin ang mga bagay sa hinaharap na mas higit na inilaan sa atin ng ating Panginoong Diyos, so suriin natin muli kung tayo nga ba ay nasa tamang
pananampalataya. So ang pananaw ng isang Kristiyano ay nakahanda siyang talikuran ang kasalukuyang mga kaluwalhatian na hindi niya ipagpapalit yung pag-asa na kalaan sa kanya sa inaharap. So bakit kaya ito tinataglay ng isang Kristiyano? Ito ay dahil sa pag-asa na batay sa pananampalataya na ang hinaharap ay may mas mabuting idudulot kaysa sa kasalukuyan. Yung mga temporal things na idinudulot ng mundong ito, temporary lang itong kaligayahan na ito. Mas mahalaga yung eternal na nakalaan or inireserve sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy natin itong pangawakan, yung hope, yung pag-asa na inilaan ng ating Panginoong Diyos sa atin. So alam natin na kahit mawalan tayo sa kasalukuyan, yung mga saganang gantimpala dito sa lupa, merong gantimpalang naghihintay sa piling ng ating Panginoong Diyos. So nawa, magbigay ito sa atin ng encouragement to persevere even na nakakaranas tayo ng mga kapighatian, kalungkutan, karamdaman sa buhay na ito, kakulangan man ito. Patuloy nating panghawakan na merong gantimpala, higit na gantimpalang nakalaan na inireserve sa atin ng ating Panginoong Diyos. So ang mga bagay na ito ay mga maiikling, mga bunga or ilan lamang sa mga bunga na idinudulot ng ebanghelyo, ng tunay na mga taong tunay na tumanggap sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito nga sa ating pag-aaral sa aklat ng sa mga taga-Kolosas, labis yung pagpapasalamat ni Apostol Pablo na ang ebanghelyo na una niyang ipinahayag ay nagbunga kahit sa mga iglesia na hindi man niya nakita ng mukhaan. Nakarating ito sa pamamagitan ng ibang mga mensahero at ito'y nagbunga. Same ang bunga, hindi nabawasan yung katotohanan. Yung bunga ng ebanghelyo na idinulot nito, second hand man nilang natanggap ito. Hindi directly kay Apostle Paul, ngunit yung bunga nito is same. So, yan ang kagandahan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Hindi nagbabago ang bunga nito dahil ang katotohanang tinataglay nito ay nananatili. Ganun pa rin po siya. So, ang ating mga application sa mga ating pag-aaral na ito, para sa mga tunay na mga mananampalataya, sigurado ang bunga ng ebanghelyo ni Jesus sa ating mga buhay, sa mga totoong tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa ating pagkakaunawa, sa ating sariling kalagayan, tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. At ito'y dahil sa kanyang biyaya, hindi ito sa ating sariling kakayahan, kundi biyaya ng ating Panginoong Diyos na kumilos sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lantad din ang pag-ibig natin sa mga banal. At hindi na tayo yung mas pinapahalagahan pa ang sarili, kundi mas tinitignan natin or mas nagkakaroon tayo ng kahandaan sa pangangailangan ng iba. At magkamit man tayo, mga mananampalataya, magkamit man tayo ng kawalan dito sa mundong ito, ma-deprave man tayo sa mga magagandang bagay sa mundong ito, nalalaman natin at encouragement sa atin na mas higit yung mga bagay na nakalaan sa atin na hinahanda ng ating Panginoong Diyos sa mga taong sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. So nawa, nakikita natin ito at magbibigay sa atin ito ng encouragement sa ating paglakad sa ating buhay Kristiyano. Sa mga hindi naman mananampalataya, ang iyong patuloy na pagtanggi sa ebanghelyo ng Diyos, kagaya ng ating binanggit kanina,
na sa pagpapahayag sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, patuloy yung pagtanggi. Patuloy yung pagtanggi ng mga tao sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. At patuloy, kung ikaw yung taong yun, kaibigan, patuloy mong iniipon ang puot ng Panginoong Diyos sa araw ng paghatol. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay dito sa mundong ito, yung mga nakamit mo na ikaw ay wealthy or stable sa buhay na ito. Hindi sa pamamagitan nito, hindi ito yung basihan upang masabi mo na ikaw ay matuwid sa harap ng Panginoong Diyos. Hindi rin sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa, makikilala or makikita na ikaw ay mabuti or ikaw ay ganap sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ang iyong pananampalataya ay ang iyong hindi pananampalataya kay Hesukristo na ating Panginoong Diyos ay ito'y pagtanggi. Outright na pagtanggi mo sa ini-offer sa iyo ng Panginoon bilang katubusan ng iyong pagkakasala. Itinatanggi mo na kailangan mo ang Hesus para mahugasan ng iyong kasalanan at ipinipilit mo na yung sarili mong kabutihan ang makakapaghugas ng iyong mga kasalanan. Ang iyong mga kasalanan ay dadalhin mo, kaibigan, sa harap ng Diyos sa araw ng paghatol. Kaya ang Diyos ay magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Kanya at hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kaibigan, ito yung panawagan sa iyo na huwag mo nawa sayangin ang pagkakataong ito na pagkakarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling kabutihan, kundi sa pamamagitan ng dugo, perfect righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. At kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas dahil sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo at katwiran, ito lamang ang natatanging paraan upang hindi mo dalhin sa harap ng Panginoong Diyos ang iyong kasalanan sa araw ng paghatol o sa araw ng pagharap mo sa ating Panginoong Diyos. So kung gagawin mo ito, ikaw ay haharap sa Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom ng walang dungis at malinis. So nawa, gawin mo ito, kaibigan, isang panawagan ito sa iyo para sa iyong sariling kabutihan. Tayo po'y manalangin. Panginoon o aming Diyos, salamat pong muli sa pagkakapahayag ng iyong salita. Nakita namin ng ebanghelyo, iba't ibang pananalita man ito, inilalarawan sa banal na kasulatan. Ngunit ang katotohanan nito ay hindi nababago, O Diyos, at ang bunga nito ay makikita sa mga kaparaanang aming nabanggit sa umagang ito. Nawa ito yung patuloy na makita namin na maging bunga sa pagpapahayag ng iyong salita, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na ito'y sa pamamagitan ng iyong kakayahan sa pag-aalay mo ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, magkakaroon ng kaligtasan ng mga tao, hindi sa pamamagitan ng kanilang sariling kabutihan. At idinadalangin namin ito, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na mangusap ito, Panginoon, O Diyos, sa lahat ng makakarinig ng mensaheng ito. At nawa, patuloy na magbunga ito para sa ikaliligtas ng mga taong wala pa sa iyo. At nawa ito'y maging kapurihan sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Diyos. Purihin ka at dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.